So ayun po, good morning everyone, ANA Solar Shop. So ayun po, bigyan namin kayo ng konting guide kung paano po iset tong 5 kilowatt na Lawson hybrid inverter. So now po, kinonect namin siya sa LV Topson na LiPo4 battery. So ito po, titingnan natin kung magko-communicate siya. So using Lawson, ito po yung port niya papuntang sa BMS. Ito po is 54% itong battery. So sa mga nagtatanong din nitong battery na to, so available po yan sa amin. On hand po yan. And then may 100 EH din kami version and 300 EH version. So ito po 54%. Check po natin dito. So naka-pylon tech protocol. So 54%. So ayun po. Pag magse-set po kayo, pero bago natin ituro yung setting, so pakita lang namin yung mismong physical appearance nitong Lawson. So ayun po, may dalawang fan. Ito po, mayroon siyang port para sa BMS. Itong part na to is para sa Wi-Fi monitoring. So kung gusto nyo Wi-Fi monitoring, pwede kayong mag-request sa amin. So hindi siya kasama dun sa mismong box. So inverter and manual, and then yung accessories lang po yung kasama sa kanya. So ito po yung AC input port nya, AC output port, and then may switch po yun dito, and then nakahiwalay yung PV input nya. Mas maganda to kasi mas safe siya, mas malayo dito sa dalawang AC side at DC side. So ayun, maganda siya kasi dalawa na po yung nya, fan. So, halos same siya nung mas pina-improve lang dun sa SRNE na hybrid inverter. So, pero pagdating dun sa specs, halos parehas sila. Not sure pero check nyo na lang. So, ito, meron siyang 5,500 watts na solar panel na kaya niyang i-handle. And 100 ampere yung charge controller na built-in sa kanya. So, kung meron kang 580 watts na solar panel, pwedeng siyam. So series lang yun. And then kung meron kang 500 watts na solar panel, 10 pwede. So ayun. And then hindi siya IP65. So kailangan indoor inverter siya, indoor type inverter. So ayun. So pagdating dun sa mga niya, tawag dito, pasukan ng mga vent ng hangin. So okay siya kasi hindi ganun kaluwag para pasukan ng mga insect. So ayan, turo ko na kung saan kayo pupunta. So pagdating po dito sa manual, lagi kayong maghawak po ng manual. So punta kayo sa page 20. So ayan, nandito lahat ng mga kailangan nyo sa pagset ng mga, kung kailangan mong SBU, so solar battery utility, kung paano yung sequence nyo, output range, battery type, so nandito na. And then kung naka-lithium ka, so gagamit ka nito, punta ka lang sa page 37. So kailangan mo lang siyang i-activate. I-activate mo lang yung BMS nya. So paano i-activate yun? So ito kasi same lang to nung setting ng 3 kilowatt kung napanood nyo na. So mabilis lang, susundan nyo lang. So click nyo lang to, itong enter button ng 3 seconds, magbi-blink, arrow down, hanapin nyo na kung ano yung setting na kailangan nyo, yung mode. So punta tayo sa 37. So 37. Ayan, naka-on yung yung BMS ko. So try ko i-off. Click nyo lang yung enter, magbi-blink yun, arrow down, ma-off, then save, enter. So ayun, naka-save na yun. Gusto mo namang i-baguhin, click enter, magbi-blink yan. Sorry, exit mo muna pala, papakita ko ulit, enter, then medyo malayo tayo, 37, hanapin natin 37. Ayan, naka-off, enter, on, then enter.
Ayun, makasave na yun. And then, kung makikita mo kung pag-verify kung nagko-communicate siya, arrow down lang. Ayan, hanapin mo yung percentage ng battery. Lilipat yan sa bandang kanan. Ayan, lumipat na siya. Load. Bat. Ayan o, yung percentage ng bat. Ayan, 54%. Ito, 54%. So, pagdating naman sa setting, battery, under lock, turn AC, ayan, naka-percentage yan yung setting yan. So, yun po. Ito, bago-baguhin mo na lang. Lahat naman ng mga description, babasahin nyo na lang sa bandang kanan. So, ayan po. And then, may nako-confuse kasi, U11009, nakala nila, ano yan, fault. Disregard lang yan. Wala yan. Para makita lang ang fault, tawag dito, pag may fault yan kasi, ayan, mag-a-appear naman dito ko. Ayan, i-up, makikita mo kung may alarm. Tsaka makikita mo kung may fault. Pagdating sa fault, punta kayo dito, page 27, makikita mo lahat. 02, 03 hanggang 59. So, ayan. And then, pagka di nyo ma-trouble yung code, yung mismong fault, message lang sa amin. So, kung saan kayo nakabili, doon po kayo mag-message. So, sa amin po kayo nakabili ng Lawson inverter, message po agad. Present ng proof na sa amin binili. And then, ayun po, i-guide na po namin kayo. Sa mga gusto namang bumili at hindi ganong familiar at nahihirapan dito, huwag kayong mag-alala, i-guide po namin kayo. So, pwede na kayong magpaset din sa amin ng inverter para pagdating doon, ay kakabit nyo na lang. Basta ibigay nyo lang po yung details ng battery nyo and then kung ano yung magiging setup nyo po. Kung solar priority o gagamitin nyo siya sa tawag dito UPS. Yung iba kasi ginagamit to sa UPS. So, ang priority na is AC, then backup lang yung battery pagka nagkaroon ng brownout. So, ayun po. Maraming salamat, ANA Solar Shop. PM lang.